Now, going back to this, usapan durugan, bago tayo pumunta kay, gawin na lang natin, baliktarin natin si Harry Manhunt towards the end na lang. Pag-usapan natin yung durugan sa Manila! Mark! Anong latest sa durugan? Ngayong araw. Kanina pinag-uusapan natin si Congressman Durugan Joel talaga. Chua. Kasi up until today, kanina, walang kalaban sa Congress race kay Congressman Chua from the side of Yorme. Oh, interesting. Oo. Siya lang ang walang kalaban dapat. Nagkaroon siya ng kalaban kaninang umaga lang. Like, may update after yung hearing. Ay, pwede yan. Do you think may kinalaman dun sa nangyari na bamboozle siya ni Sarah? Hindi, wala. Pero yun nga, it's a tough last 2 days for Congressman Joel Chua. Okay, kaibigan natin nga, pero kaninang umaga, another councilor from the camp of the Lacunas jumped ship to the camp of Isko. So the count now is 20-18. 20 kay Mayora, 18 kay Yorme. So close na. So dalawa na lang, majority na yung... Isa na lang, tayo na. Isa na lang tayo na. What makes this more interesting, the councilor who jumped ship is the sister of Vice Mayor Yul Servo. Okay, so Vice Yul Servo, nandun pa rin kay Mayor Lacuna. His sister jumped to the side of Isko. At hindi lang nag-jump sa side ni Isko, she will run as the congresswoman of Isko against Joel Chua, who is the... So, medyo malakas to. Top councilor itong si Number 1 Kasi ano nila yan distrito ni Yul Servo yan Malakas sila dyan So, ang tanong ko, anong sinabi ni Yul Servo? Hinintay so far. Hinintay ko pa. Actually, hinintay ko pa kung... Dahil malakas din si Yul Servo Kaya apparently, malakas din yung kanyang kapatid. Oo. Yun nga Parang kung ikaw yung nandun sa side ni nung nila Mayora, nung admin sa Manila, iisipin mo ba na itong paglipat na to ay walang basbas nung kanyang kapatid na Vice Mayor? Tawag dyan, sowing the seeds of victory. Yan yung trabaho ko dati. Medyo, get the ball rolling. Sowing the seeds of intrigue. Marites as a weapon of mass destruction. So, tatakbong congresswoman, itong si, sa Team Yorme, itong si Apple Nieto, na Councilor Apple Nieto. So, medyo maganda yung laban sa District 3. Hindi siya RJ Nieto 3. related, hindi siya related. Hindi naman masyado. Oo. Pero ito yung district kung nasaan si Mocha Uson. Yon, grabe. She is running for grabe councilor. Naman yung Manila. So, hindi Congress. Paano hindi. Nung unang labas kasi, Congress daw Siguro kung walang lalaban kay Congressman Joel Chua, baka si Mocha yung tinapat. Okay? So, ayun. So, syempre, kasama ni Mocha dyan, sila Banat Bay and all that. So, baba din sila sa district sa Manila. At another one is basketball legend si Bong Alvarez sa side nung si Yorme. And yung isa, yung friend ko din si Chris Tagle is also running there. So yun nga, 2018 na yung sa councilor, dalawa na lang. Sila Yorme na yung majority. Mababalik na yung seat nung si Yan. Narinig mo yun? Oh yeah, si Yan. Sa SK. Oh wow. So, ayun, issue pa rin yun kay Vice Yul, yung pagtanggal yung mga natitira sa mga ERAP, no, na hindi naman ganun kalaki na, saan pupunta yon? Hindi kasi after ERAP loss, all of them jump ship to, everyone who won, jump ship to Yorme. Wala kasing natirang remnants masyado nung ERAP administration. They moved out na They moved to back to San Juan siguro or pero wala na masyadong wala na masyadong Atienza, what about Atienza? It is another interesting. Di ba? Same district District 3. Case ko yan, di ba? The Atienzas. Except. There's always an exception. Always an exception. Councilor Mayle Atienza, yun. who is sa side ni Mayora, dyan sa District 3. Yun. So kung yung councilor ni Mayora, ang kapatid is running for Vice Mayor ni Yorme. O sa yung councilor ni Yorme, yung kapatid is running for Vice Mayor ni Mayora. So parang nagpalitan sila ng kapatid. Mayroon diagram dito, no? Si Maceda. Maceda sa District 4, yung kanyang wife is running for congresswoman. Yun yung papalit. Sa side sila ni Mayora. So, Mayora has 5 out of the 6 congressman sa Manila. So, 1 lang yung naiwan kay Isko, which is yung distrito niya, si Congressman Dionisio. The rest, Roland, Joel, Abante, Maceda, and Cheng
na kay Mayora. Sino itatapat ni Yorme kay Abante? Very Councilor high profile. Joey Uy. Very high profile ngayon si Abante. Oo, si Joey Uy. Yeah, exactly. Councilor din sa District 6. Regular na siya sa kabilang channel. So yun yung mga nagiging So diba tumalon kay Yorme? Parang yun ang bagong Ronald Llamas ngayon. Tinalo pa ako. Sila yung lalaban as congressman. Moving on. So yung mga maagang tumalon kay Yorme na councilors, sila yung nabasbasan sila yung na-endorse ni Yorme as congressman. Sorry. May ibang bardagulan din. Sabi ko, si Abante na nag-reply sa kanya sa kabilang channel. Parang every 2 days, andun na naman si Abante. O yun. Sowing the seeds of intrigue. I'm doing my Ronald Llamas moves. Kaibigan ko din. Even si Abante, yung daughter niya, si Ma'am Princess, is also a good friend. Pero yun nga, yung mga maagang tumalon kay Isko na councilors, nakuha nila yung basbas ni Yorme to run for Congress sa distrito nila. Si Villanueva sa 4, si Joey Uy sa 6. So sila yung lalaban dun sa mga incumbent doon. Yung dalawang nag-aspire na lumaban din for mayor, tuloy ba yon? Si Sam Versosa is also running. Ang ganda nung ginawa niyang social media nitong baka sabihin puro Yorme ako, pero Sam Versosa namigay siya ng 100 na show my cards. Wow. show He has my vote. Haba naman PC nun eh. Pero mahina siya. Ang layo niya sa survey. Ang layo niya sa survey. Malayo siya. Ano gusto niya mangyari? Tatapon lang siya. Like, what does he want? Mahaba PC nun. Petty cash lang yun. Hindi, kasi dual purpose then. You can use it for sa party list niya. Diba? Right. Tutuwin is also still running. It fertilizes many soils. Yun naman. So, siguro tinitignan niya how far he can take it. Pero kailangan niya muna lagpasan si Mayora sa surveys. So, pag nalagpasan niya yon, then doon siya papasok sa Si Angping ba? Tutuloy pa? Isa pang sobrang baba sa survey? Oo hindi ko narinig lately kung anong plano. So, siya dapat yung tatakbo sa District 3 pero to pursue sa mayor. So Manila pa lang, grabe no, ang dami tapos yung sa District 2 at 5, ang lalaban, yung dating mga kalaban nila Isko. Carlo Lopez of the Lopez clan. Congressman Lopez and Amado Bagatsing. Nakalaban ni Mayora last election for mayor. So, nung photoshoot, magkakasama kami si Congressman Amado. So, ayun na, and kaya siguro nachichismis kayo ng mga digong. Dahil si Amado, digong yun eh. Hindi, pero kasi planting the seeds. Mark, bumawi ka naman. Ako, bumawi na ako eh. Iba pag local. Hindi masyadong, everyone is welcome. Pero I think nakikita ko din kanina, si former Mayor Lito Atienza is trying to run again for Congress sa party list. Yung kanyang buhay. May nakita na ako mga poster kanina. So, yun siguro. Grabe, no? Mainit-init ang Manila. Din nila. So, yun yung mga Alright, Manila. I think we're getting towards the end of this episode. Pag-usapan natin the man of the hour, Harry under Manhunt Roque. Sir Ronald, medyo, I think, emotionally nagre-recover pa si Mark, especially dun sa mga seeds of evil na pinag-plant mo. Seeds of intrigue. Habang nagre-recover. Kasi last time nung pinag-usapan natin yung Isko, di ba Zoom yan? Nakita-kita dun sa gilid. Parang depressed ka na. Tapos na yata ang karir ko dyan. Tapos kami ni Ronald, ang laki ng ngiti namin. Like, sorry na lang. Planting the seeds. Amazing people. Great people. Gusto mo talagang sagutin ko yung Manhunt? Kasi kanina, Manhunt, gusto mo sagutin kanina kasi behave ka, di ba? Ang sagot ni Justice Carpio doon sa mga hindi sumali sa akin, kaya sabi ni Justice Carpio, it's a technicality issue if it's a manhunt or not. I think Ronald was thinking in a different technical sense. Wala akong sinasabi, ha? Legal analysis to, ha? Legal analysis. And for the first time, nakita ko si Sir Ronald. May caveat na. Kasi Sir Ronald yung parang wala man lang bahit ng duda sa sariling analysis. Walang caveat, hindi, ito talaga mangyayari. Tapos yung hindi nangyari yung sinabi niya, hindi naman 100% sabi ko. Like parang, kasalanan mo yan, ba't ka naniwala sa akin? Tapos
kanina parang ginagawa ni Justice Carpio din yan. Hindi ko naman sinabi 100% yung ICC. Parang, what's going on here? Like, nilaglag niyo akong lahat. Diba? Like, this is crazy. Laglagan. Wow! Parang kanina pa kayo naglalaglagan na talagang bahala kayo pag akong gumanti ako. Okay guys, ito, Sir Ronald. What is the political... Naka-recover na si Mark. Okay, Mark, back from Manila. Woo! Welcome back to QC. Ay, nasa matay, Pasig.